Mga Mars, retroactive ba kaso ng abandonment? Ano yun? Retroactive. Ibig sabihin, pwede mo pang sabihin na abandon kahit Yes. of legal age na? Yes. At abandonment, meaning pagpapabaya o pag-iwan ng mga magulang sa mga anak? Yun na nga. Exactly. Yan ang ihihingin pa yung kapatid sa atin today. 37 years old na siya at never siyang nakaranas ng pag-aaruga mula sa mga magulang niya. Ang tatay niya, patay na. Oh. Ang nanay niya, iniwan siya, hindi na siya binalikan. Oo, si Jason yan ah. Balita ako, lumaki yan sa mga mapanakit at yuhin at tiyahin. Pero ito ha, Oh. 37 years old na siya. Ngayon, Hindi niya pa ba nakikita o napapatawad yung nanay niya? Hindi pa ba siya nakaka-move on? Nagkita na nga sila. nakita naman pala eh. Nalaman niya na diborsyado na sa dating kinakasama na German. Yung dating niya asawa, German. Ngayon, ang napangasawa niya, Pinoy. Ngayon. Hindi pa siya nakaka-move on kasi naman, Bakit? kung itrato siya, para bang pinagtataguan siya, tsaka parang di siya anak. Ay, grabe naman. Nanay na yan. Ang tanong nga, may ano pa ba siya? May habol pa ba siya sa pang-iiwan sa kanya nung bata siya? Hindi naman na minor si Jason. Tama. Eh di, not so minor problem after all. Yes. Right, Tito Boy? Tito Boy! Mas lalo akong nalilito sa inyo. Para humingi po ng payong kapatid, narito po si Jason. Jason, Ate Pia, Kuya Alan, ano ang iyong kwento? Una po sa lahat, Kuya Alan, Ate Pia, Tito Boy, Happy New Year po. Happy New Year. Ako po kasi, ulila ako. 1 taon pa lang ako nang iniwan ako ng mga magulang ko. Ang papa ko po, baril, namatay. Yung nanay ko naman po, ang sabi ng mga iniwanan po sa akin na nagpunta pong Germany. Nagkita po kami nung 2021. Pero parang baliwala sa kanya eh. Pinapahalagaan niya yung pamilya nung nung kinakasawa niya ngayon. Yung mga apo niya, baliwala sa kanya, wala sa kanyang halaga. Sabi niya na uuwi siya. Yung mga pa nagsundo sa kanya, ibang pamilya. Imbis na ako kasi inaasahan ko sana na yung unang pagkikita namin sa makita ko siya. Hindi niya binigay sa akin yun. Grabe yung paghihirap ko sa buhay. Hindi ako nakapag-aral. Nag-uuling ako sa bundok para lang mabuhay. Jason, 2021 unang nagkita kayo ng nanay mo. Pero bago yan, nung ikay lumalaki sa Camarines Norte, kumusta yung buhay mo? Trinato ka ba ng mabuti ng iyong mga tiyahin, kung saan ka iniwan, ng iyong mga pinsan? Kumusta ang buhay? Mahirap po kasi iba po talaga yung hindi mo. Sinasaktan ka, binubugbog ka? Minsan-minsan po. So, you started to get in touch with your mother. Paano kayo unang nagkaroon ng contact? Doon sa Facebook po. 2021 na kayo nagkaroon ng contact. Opo. Hanggat siya'y umuwi dito. Opo. Nagkaroon ng asawa ang nanay mo sa Germany, si Huger. Opo. Tama? Opo. Okay. Tapos nung nagkita kayo, ito yung tampo mo. Anong nangyari? Nung sabi niya, uuwi siya. Ang inaasahan ko po kasi noon, yung pamilya ko yung susundo sa kanya kasi wala naman po akong alam na may lalaki siya dito eh. Pero nung nag-uusap kayo sa Facebook, maayos naman. Maayos naman po. Nagpaliwanag ba siya kung bakit ka iniwan nung 1-year-old ka? Katuwiran niya po sa akin noon, bata pa daw siya. Tapos, parehas daw kami ng lumaki siyang walang mga magulang. Eh, sabi ko, bakit kailangan mo iparana sa akin? At ang sabi niya ay? Sabi niya, bata pa daw siya noon. Yan ang niya sa akin. So nag-usap kayo at nagtapos kayo ng pag-uusap sa Facebook na maayos? Opo. Nagkaintindihan ba kayo na, Ma, pwede ba ako ang sumundo sa iyo sa airport? Di po, sabi niya sa akin, surprise niya daw ako. Okay. Sabi ko, 3 araw na, wala pa din naghahanap na po ako. Kasi sabi ko na makita ko siya eh. Pero Jason, dinalaw ka, di ba? Dinalaw po ako. Anong nangyari nung pagdalaw? Pumunta po siya doon sa bahay, wala pang 1 oras. Nag-iwan siya ng 7,000. Iyakap ako, umalis na. At hindi na kayo muli nagkita? Wala na po. Ano itong sinasabi mong lalaki? Sino ito? Taga Makati po. Wala na sila nung German. Wala na po. Yung bagong kinakasama ng mami mo ay nandito sa Pilipinas. Opo, uwi niya Ang po. mami mo ba ay andito ngayon sa Pilipinas? Naandito po. Okay. Nagtatampo ka dahil parang mas pinahahalagahan ng mami mo yung kanyang boyfriend ngayon. Opo, saka po yung niya. Tapos nagpo-post pa sila sa Facebook kasama yung mga apo ng lalaki. Hindi niya man lang bigyan ng panahon yung kami. Pero mahal mo ang nanay mo. Hindi ko po na alam ngayon eh.
Dati mahal ko siya. Buong buhay ko hinahanap ko siya. Tapos ito lang isusukli niya sa akin. Ang hirap. Jason, may mga tanong ako. Pero bago ko itanong para sa purpose nung advice tsaka legal, kung pagbibigyan mo ako, hindi ako aksidente sa mundong ito. Pwede mo sabihin yan, hindi ako aksidente sa mundong ito. Hindi ako aksidente sa mundong ito. May purpose si Lord sa buhay ko. May purpose si Lord sa buhay ko. Wala pong nabubuhay na tao na tingin niyang kumpleto siya. So I just want you to note, unang-una Jason, hindi ka nag-iisa. Number 2, ang foundation mo nung healing is believing may purpose sa iyo ang Panginoon. So let me go to the questions. Pamilya at may anak ka na. Meron po. Oo. Ilan ang anak mo? 3 po. Kamusta ang relationship mo? Sinisigurado ko pong maayos sila lahat. Yung na-experience mo sa nanay mo at yung kwento nung nanay mo na na-experience niya na wala siyang magulang, yung ba parati na sa isip mo kaya doble ang pagmamahal mo sa mga anak mo? Opo. It might sound cruel, but hindi kaya isang dahilan kung bakit ka magaling na tatay kasi naranasan mo na ikaw ay naiwanan. Sinasabi ng Diyos, hindi siya ang gumawa nun, pero pinayagan na daanan mo yon. I want to start there. Use that experience to be the best father you can sa iyong mga anak. So, the next question I want to ask you, anong gusto mo ngayon mangyari sa legal? Ayaw niya talaga magpakananay sa akin, magpakalula sa mga apo niya. May habol pa po ba ako? Pwede ko ba siyang kasuhan dahil dun sa pag-a-abandon niya sa akin? Sa Revised Penal Code, meron po tayo dyan tungkol sa pag-abandon at criminal case yon. So, kahit hindi mo intent mapahamak yung bata, the mere fact na inabandon mo, the possibility na mapapahamak yan. But in your case, na iniwan ka sa side ng papa mo, no? So, kung yung isang nanay o isang tatay, for whatever reason, no? Iniwan niya sa lola, sa best friend, sa ganyan, is that yung criminal case contemplated sa Revised Penal Code, no? So unless we can find a case that says in there, para bang feeling namin it's not the contemplation ng law na criminal case ng abandonment. Ngayon, meron na tayong child abuse law. Ang problema, many will say it will fall under that law, 7610, pero wala pa nun eh. So dun sa PD 603, if you deprive a child of care, love, etc., meron din criminal liability yon, no? But having said that, dun pa rin papasok na kung didepensahan man niya, yung sasabihin niya ng, bata din kasi ako eh, hindi ko rin maibibigay sa kanya yon. Mas maibibigay kasi yon nung kapatid nung asawa ko. Kaya ako iniwan doon. Kasi kung civil case ang pag-uusapan, mas madali yung yung patutunayan mo. Pero sa criminal case kasi, beyond reasonable doubt. At yung pinaparusahan doon, yung criminal act. So, having said that, sa akin kasi, Jonathan, kung hindi mo mamasamain, assuming, for the sake of argument lang, sa palengke ka iniwan. And assuming for the sake of argument, pwede mo siyang kasuhan ng abandonment. Anong mapapala nun? Kasi kung makukulong nanay mo, hindi ka pa rin maasikaso, hindi pa rin niya makikilala yung mga apo mo, yung mga anak mo, pag lumalaki, tatanungin ka, Jonathan, ba't mo pinakulong sarili mong nanay? So, I just want you to know, Jason, hindi namin minamaliit yung pain na nandun. Pero alam mo, every minute you spend on that pain is a minute na natatanggal mo sa mga anak mo. Well, Jason, sa legal muna, medyo nagkaiba tayo ng konti, Al, dun sa pwede pa bang ihabol yon dun sa isang batas na child abuse, yung RA 7610. Ano lang naman to ito yung tinatawag na it's not substantive, yung hindi ko pag-agree sa kanya. Kasi ang RA 7610, para rin sa mga nakikinig sa atin, ito yung batas na child abuse, pinasayan 1992. Kinocompute ko kung ilang taong ka na nung 1992. So mukhang 6 years old, kaya nung 1992, 1986 ka ba? Opo, 1986. Oh, di 6 years old ka. So, kaya sabi ni Alan, hindi yan pwede sa'yo. Kaya ang binanggit niya is yung Revised Penal Code, no? Yung krimen, yung inano niyang pwede ka dun na mag-file ng kaso. Kasi, di bali nung pinanganak ka, nung iniwan ka ng nanay mo, yung time na iniwan ka ng nanay mo, 1-year-old ka, 2 years old ka, 1987, 1988, wala pa kasi yung batas na yon. Kaya sabi niya, nung ginawa yung batas, hindi man pwedeng, lahat ng nagkasala noon, di ba? Kasi bawal yon. Para natin ginawang kasalanan yung hindi pa kasalanan noon. Pero may theory din kami ng mga abogado ko na kaya lang, nung naging 7 years old ka na, 8 years old, 9 years old, batas na yon. So sa bawat taon na hindi ka pa rin niya inalagaan,
pwede din ilaban ng abogado mo na during those years, batas na yon, bago. So hindi mo siya pwedeng parusahan dun sa time na inabandon ka dahil wala pa yung batas. Pero nung naging batas na yon, moving forward, pwede rin naman ilaban. Hindi rin ako sure kung ilalaban, baka possible. Hindi tayo sure doon para clear, hindi tayo sure doon. Pero sang-ayon ako kay Alan. Meron naman abogado na i-allege yun, yung fiscal ang magde-decide. Oo. Kasi criminal case In a sense, theory yung sa amin, pero meron magde-decide yan. Pero ngayon, doon ako sa tingin ko mas importante, no? Ang naging life calling ko is tulungan din ang mga batang nangangailangan. Ang bigat ng puso ko na marinig ang kwento mo. And sobrang hanga ko sa'yo na ang lakas ng loob mong ikwento yan kasi hindi lang ikaw nga, ang sabi ni Alan, hindi lang ikaw ang nagkaroon ng nanay na hindi nagmahal sa anak o hindi nagpakita ng pagmamahal. Itong pagpunta mo dito na shinare mo yung emotions mo, ang dami sigurong na-touch na pareho kayo. Kaya nga yung unang sinabi ni Alan, di ka nag-iisa. Di natin alam kung bakit nagawa ng nanay mo yun. Pero you deserve the love of your mother. You deserve it, no question. Pero hanggat inaantay mo yon, agree din ako kay Alan na ibuhos mo yung attention mo sa lahat ng taong nakapaligid sa'yo. Kaya ako din, tanong ko yun, may anak ka? Meron. Mabuti kang tatay, sabi mo, sa tingin mo naman, di ba? Ano bang maisusuporta namin sa'yo para lalo kang maging mabuting tatay, para yung mga anak mo, never nila maranasan yan. We want you to be a good father. Opo. God bless you. Kaya Alan, Ate Pia, Tito Boy, salamat po. Maraming salamat po sa payo. Salamat. Salamat po. Sa ating pagbabalik, sabi nga ni Jason, salamat. Isalamat uli. Ang ating pasasalamatan ay isang napakabuting tao na ang misyon sa buhay ay ipaalala ho sa atin na may pag-asa. Yan po ang magaganap. Kasama ho natin si Miss Nanette Medvedko sa pagbabalik po ng... Manikong bagong taon ang sumalubong sa tahanan ni na Jason dahil sa hatid na regalo ng Cayetano in Action para sa kanyang pamilya. Tinupad ni na Kuya Alan, Ate Pia at Tito Boy ang wishlist ng mga bata tulad ng mga damit, bags at sapatos na magagamit din nila sa kanilang pag-aaral. Para naman kay Jason at sa kanyang asawa, isang food cart na maaari nilang simulan at palaguin para sa ekstrang kita habang siya ay nagtatrabaho sa construction. Isang mas masayang tahanan ang uuwian ni na Jason at hangad natin ang isang mapayapa at pinagpalang bagong taon sa kanya at kanyang pamilya. Cayetano in Action with Boy Abunda would like to thank Visit at B6, Bonifacio High Street, BGC Taguig. Rica de la Merced Furniture Designs. For inquiries, call 0922-853-1666.